As we all know, hip-hop kasama ang skateboarding yung isa sa may mga pinakamalaking influence pagdating sa streetwear at nakita nga natin kung paano mag-evolve ang local rap scene lalo na nung pumasok yung concept ng hustling. Hustle lang hustle, binubuo na parang puzzle. Hustle hard hanggat maging legal ang business. Tapos kasabay nga nito, naging common na rin para sa atin marinig yung term na mafia at cartel. Parang mafia, meron pasugalan. Balik kalsada na ang Tagalog rap cartel. Pero bakit nga ba lagi silang ginagawang reference kahit na madalas involved sila sa bribing, drugs, gambling, human trafficking, killing, prostitution, smuggling, at napakarami pang galawang underground? Well, para kasi sa isang music genre na gumagana parang politika, may dalawang mahalagang bagay na meron ng mga kartel at mafia. Wealth, tsaka power. Money muna tapos power. Pero gaya nga ng kasabihan, with great power comes with great responsibility. Kaya given na nasa illegal activities sila, as much as possible lahat ng unnecessary attention kailangang iwasan. You gotta keep a low profile. Remember I told you when you started, the guys who last in this business are the guys who fly straight, low-key, quiet. So para sa episode natin ngayon, knowing na umiiwas nga sa atensyon yung mga kartel at mafia, ipapaliwanag ko yung kagandahan ng pag-iwas nila sa mga matitingkad na damit or yung marami yung design. What is that you got? What's what, man? Yeah, that. What you got on? Very nice suit. That's a very nice suit. Huh? That's a clown suit. That's a costume with a big sign on it that says arrest me. You understand? You're too loud. You're making too much noise. Look at me. The loudest one in the room is the weakest one in the room. I told you that. Take it off. Take it off. Didn't I tell you not to get anything big? Didn't I tell you not to attract attention, huh? Yo! Para sa mga di nakakakilala sa akin, ay Mike Lacson at gusto kong makatulong palupitin yung forma ng mga gaya kong interesado sa streetwear. So ngayon, ano nga ba yung advantages ng pag-iwas sa mga ma-design or matingkad na damit? Well, ang una is mahirap kasi silang bagayan. Kaya malaking disadvantage to lalo na kung limitado lang yung mga pamorma mo. Then, pangalawa, syempre, less is more. Kapag mas simple kasi yung mga design o kulay ng suot natin, mas nagiging flexible and timeless din yung dating natin. Okay. Pero, just in case meron ka ng damit na matingkad, for example, yung kulay or marami yung design, I would suggest sunugin mo na yan. De, biro lang. Bale, ang suggestion ko nga is, hayaan mong sila na lang yung mag-stand out and wag mo nang ternohan ng iba pang ma-design or matingkad yung kulay. Then, yung reason nga dito is para maiwasan lang natin na maging cluttered, disorganized, makalat, o sabog-sabog tignan yung forma mo. At dito na nga ulit natatapos tong episode natin ngayon. So homies, kung may suggestions or natuwa kayo about sa mga nabanggit ko, matik show some love. Then see you sa next kong content.